Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman po si Marzolo, ang pagbabalik ni Marzolo. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman sa my channel para updated po tayo sa ating, hit mo yung notification bell, hit mo yung all button para updated po tayo sa ating mga video ginagawa. Ating mga video i-upload na katulad na ito. So ito, umpisahan po natin ito. Ito naman is sa pagpapatuloy pa rin ng nakaraang Senate debate. So ito po, dito sa papanoorin natin, ito yung lagi kong pinapanood dahil dito po tayo nakakakuha ng impormasyon. Yung hindi nagawa dun sa plenary is dito po natin na kikita or napapaliwanagan po tayo dito. Katulad nung nakaraang debate is ito laging guest dito si Rodante Marcoleta. So ito po yung palatuntunan nilang sagadang mamamayan. So ito, mag-subscribe po kayo dito. Marami po kayo malalaman, matutunan dahil ito, question and answer po itong palatuntunan na ito. Kaya wala po silang pinapanigan, patas po sila, wala po silang kinakampihan. Doon lang po sila sa tama, kaya mag-subscribe na po kayo dito. At syempre, ako rin, subscribe din kayo. So ito, panoorin po natin kung ano nga ba ang kanilang topic sa araw na ito. So ito, let's go! Ordered by Pure Gold. Sa Pure Gold, always mura, always kompleto, always may pro. Sa inyong lahat, masayang Friday, Nelson. Masayang Friday, Jen. At sana ganun din ang ating mga kababayan sa pampanig ng mundo kayo naroroon. Jen, masaya tayo ngayon dahil sa meron tayong kasamahang isang baguhan, neophyte, na hindi natin malaman kung bakit nanalong senador. Senador Rodante Marcoleta. Sir, masayang hapon po. Masayang hapon sa inyong dalawa. Naka-pink na naman si... Opo. Ano ka na lang? Political color yan eh. Opo. Alam, pink lawan mo. Ito naman si green din. Political color din ito eh. Opo. Kayo po, brown. Neutral kayo. Ito pong sa ganang mamaya, dito po natin makikita yung mga talakayan na hindi natin naririnig doon sa stream media. Pero dito sa kanila, maririnig po natin, dito po nila pinapaliwanag lahat kung ano man ang hindi natin nakita doon sa stream media. Dito po mas malinaw po dito, kaya mag-subscribe na po kayo dito sa ganang mamaya ng Net 25. Ayan po. Halos sa araw-araw nanonood ako nito. Sinusubaybayan ko talaga sila nito. Kung anong interesting topic yung nagiging topic nila sa palatuntunan nila. No? Lalo na yung itong mga nakakaraan at saka nung August 6. Para makita mo na merong gusto doon na ewan ko, gusto niyang itanghal siguro yung kulay na to. Kaya naisipan ko, nakita ko meron pala akong ganitong kulay. Ayun. Maisuot nga ako. Ang nakita kong ganyan, naka-Amerikana, naka-suit. Si Bato. Pero Hindi, brown ba yun? Hindi brown yun. Hindi brown. Si Erwin Tulfo ho. Hindi. rin? Babae. Babae. Ano ba naman kayo? Aba! Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ngayon ko na ngayon. pala yan. Oo nga. Oo nga. Kulay Pilipino nga naman. Oo. Kulay kaligatan nga pala, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo. Pasensya na po kayo sa dalawang kasama ko na nag-uulyanin na po. Kasi sana po ay masaya po kayong nakapanonood sa ating palatuntunan. So mga kababayan, ay napakahaba po ng kanila talakaya. Kaya hanap po tayo ng mga segment na kung saan tinatapik nila yung nakaraang impeachment complaint, impeachment verdict nila Senator Rodante Marcoleta. Kung ano nga bang masasabi niya, kung ano nga bang taktika yung ginawa niya, dito niya po yan sasabihin. Tuntunan. Pag napapatingin po kasi ako doon, Ako ang referee, ha? parang hindi ka sa pangangalaga nun yun. Di ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niya usapin na yun. Parang nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin niyang motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman doon sa rules ng Senate yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Meron pa Kasi gano'n?
Ay, neophyte kayo, Sen, eh. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Opo. Baka gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun. Kasi sa tuntunin, Opo. yung neophyte, Dapat tahimik lang. palagi kang, by rule of thumb, pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Abay, sa lower house ka, totoo mo yan, ha? Nakikinig ka lang, Opo, nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-oobserba Opo. Pag-aaral. kesa sa ikaw humahalo na sa salitaan. Bakit Yes si, po. bakit si Lito Lapid? Luma na pero parang neophyte pa rin. Halos buong karir niya sa politika, puro lang siya pakikinig. Joke lang. Kasi- Written rule yan, Sen, eh. Di ba? Pero mas maganda naman talaga si Lito Lapid kaysa sa kay Risa Ontiveros. Pero si Risa, puro fake news. Kung magbi-fake news ka din naman, manahimik ka na lang gaya ni Lito Lapid, di ba? Written rule yun. Opo, opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan, eh. Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, Opo. mas maganda yung ikaw ay nag-observe, Opo. nag-aaral, makakatulong sa iyo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. Opo. na ang ibig Residual sabihin power, nun, ibig sabihin kahit na latak inallocate na mo lahat kapangyarihan. ang mga powers sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira Kaya residual. Latak. nakaugnay ng na inherent sa iyo yun. Okay. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Opo. Oo nga, wala sa ating Rules. rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Immediately executory. Oh, tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan kundi kayo lang. Alam ka Senado. naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Oho. Hindi ba? Opo, Alam ka oo. naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio, Opo. violative of due process. Wow. Kahit hindi niya this is immediately executory. Oho. O ibig sabihin yan, may gagawa. Oho. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. May Sino ba yun? Oho. Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yes, sa Senado O ngayon, po yun. sabi niya, wala sa... Wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Bin. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Oho. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinonvene nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court Okay. that will be used suppletorily. Oho. Kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Oho. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa yung suppletorily power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi doon. nung isang veteran Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakuhugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Ngayon, pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ang motion to dismiss. Oho. Kaya na... Pareho lang. Oho. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan,
hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Oho. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Oh, yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Oho. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede namang buhayin yan. Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Opo. Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. Oho. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataong kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Aha. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, oho. ang magsasaka kuminsan nagiging mangingisda. Ah, okay. Magkahalo yun eh. Oho. Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang Tama. May variety na kayo ng palay natin. Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito, kaya dalag. Para Tilapia. mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Kasi maglalagay ka ng doon. Ano, yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya ako hindi. Oho. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. So, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon, Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakalan. Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa 3 ito, patay na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin siya mga hinahanap ko meron siyang statement Meron siyang statement po dyan. Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita, Sen Nasa na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa,
kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na sa Ito, basahin po natin yung sinabi ni Riza Ontiveros, Ontiveros. So, ito. Upon checking again and marry the reversal in the League of Cities. Malabong mata ko. Ayan. Legal of Cities decisions were not decided anonymously. The fact remains at least one of anonymous case was reversed in bank and it's not unheard of. The case of international servers for the acquisition of Agri-Biotech Applications Incorporated v. Greenpeace Southeast Asia Philippines GR number 209-271, 209-276, 209 and 301 and GR number 209-430 decided to July 26, 2016. This is a reminder that no one is immune from error. Yan po yung sinabi ni Riza Ontiveros sa pagkakamali niya po sa pagre-research. The most important thing is to correct it. Ayan po. Ay, mayroong sa binanggit yung yung pero sa isang Facebook post. Kung isasalin mo sa Pilipinas, sa Pilipino to ito ay babala na hindi po tayo ligtas or hindi po tayo immune sa pagkakamali. Ang mahalaga po dito is naitama natin ang ating pagkakamali. Hey! Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung international bridge for the acquisition Oo of nga, pero Agri-Biotech. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Yung Yung mga modified. Biotech, bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT talong palang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot. Pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo hihigpit dyan. po yung balisa sana yun, Sen. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung tansiyan Sen, sa inyo pala, balisa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo, oo. Sana man lang mayroong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Pero alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Opo. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, hindi pumasok siya. O sige. Ay ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao Di ba? Mayroon kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko nandun na. Ngayon na nga po yun Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, yan. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na talagang huwag ipagwalang bahala.
Alam na natin yun, sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipag-gala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag na huwag ninyong kakainin yan. Opo. Sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Yeah, huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala. Napakalalim po yung mga sinasabi Parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema eh. Yan. Ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali ka yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito yung ang dami nila eh. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron ding talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi Ay, di ba? Nako. Matandang ahas. Ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi napaniwala yung babae, Di wala sana sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga gadgets. Mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin po, sa kabubulong nila, Nako, nasa may pasyan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Siya naman kung ano kasi sinabi. Naniniwala kasi sa bulong-bulong mga bubuhig. Kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Yun po yung kauna-unahang under-desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung penalty. Ganun, susunod. Bahala kayo. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yun matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong 3 pagkakahalintulad dyan. Magkakapareho sila sa 3 larangan. Binanggit ko pa yan. Una, magkakapareho sila eh. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Totoo nga naman dahil yung may isang ang congressman na una daw pumirma at nagsasayaw pa. Ito yung paliwanag niya, talagang hindi niya nabasa dahil ito yung naging rason niya eh. Ikaw ba naman hukayin yung lolo mo sa libingan tapos tapon mo sa West Philippine Sea. So, doon pa lang mga kababayan na hindi talaga binasa at napagpasyahan agad. So, napakakapal po ng papel na yon. Mababasa mo lahat yon ng ilang nagpasya ka kagad. Ilang oras lang. So, doon pa lang sa rason na yon, talagang makikita mo hindi talaga nagbasa basta na lang pumirma. Yun yung rason, napakababaw. Wala, ang layo po sa impeachment nun. Ang rason mo na, ikaw ba naman hukayin ng lolo mo at itapon sa West Philippine Sea, hindi ka pipirma? Ay! Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Totoo yan. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Totoo yan. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Totoo yan. Di ba? Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang mga yan. Ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nando sila sa 3 yun. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala.
So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema? Ayan. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon, isa, 2 hanggang 3, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din. Opo. Natuloy kunwari. Ha? Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko kagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. So yung tinutukoy po dito ni Rodante Marcoleta na walang verification, ibig sabihin, yung verification, kung nabasa mo ba or binerify mo ba talaga na nabasa mo ba. So yun po yung tinutukoy ni Rodante Marcoleta. Dahil kung walang ganon, ipapaano niya agad, ipapadismiss niya agad yung kung natuloy man yung impeachment trial. So yan po mga kaibigan, marami po tayo natutunan kay Rodante Marcoleta at kung papaano niya hinuli sa balisasa ang isang nagmamagaling, ang isang nakikinig sa mga ahas, na matandang ahas, mga bumubulong-bulong na mga bubuyig sa paligid niya. Ayon kay Rodante Marcoleta is ang dala niya lang talaga yung sarili niyang kaalaman. Alam niya na eh. Pag nagkamali itong mga ahas na ito at saka yung naniniwala sa ahas, huli na. Wala na. Finish na. So ito, yan na naman po ang pagtatapos ng ating talakayan, pagtatapos ng ating pinapanood na presenting si Rodante Marcoleta, senador, yung pinahanga nating senador, ang senador ng bayan na si Rodante Marcoleta. So, ayan po mga kaibigan, kung hindi ka pa napaka-subscribe sa channel ko, please subscribe naman sa my channel para updated po tayo. I-hit mo yung notification bell, i-hit mo yung all para updated tayo sa mga video ating ina-upload araw-araw. Sabi ko nga, hindi na tayo papalya, araw-araw na tayo mag-upload. So, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Yan po muli, si Mark Solo nagsasabing, Baboons!